chapter 1, verse 26, Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Makikita po natin sa pagkakalikha ng Diyos, kalapit na roon yung layunin niya. Sabi, to rule over sa lahat ng nilikha niya. Isipin po natin, ang Diyos ang lumikha, tayo ang ginawang katiwala, hindi yung mga anghel, hindi yung mga mas matataas pa sa tingin natin. Minsan napansin natin, di ba, yung ahas noon, sabi, pinakatuso sa lahat. Ba't hindi siya? Kasi nga, tuso nga, matuga nga. Kaya hindi siya. Pero nakakapagsalita, nakakausap niya iba eh. Pero ganito man, gusto ko na sabihin sa inyo mga kapatid. Napakalaking pribilehiyo bilang tao na nilalang ng Diyos ang pagkatiwalaan niya ng kanyang nilikha. Isipin po natin ha, kaya ng Diyos mamahala kahit wala tayo. Amen? Amen. May tao po ba rito? Kaya ng Diyos pamahalaanan lahat ng nilikha niya kahit tayo'y wala. Pero nilikha niya tayo para mamahala sa mga nilikha niya. At tingnan niyo po yung katabi. Isa yan sa nilikha ng Diyos na dapat din natin pamahalaanan. Diba? Yan ang pinagkatiwala sa atin ni Diyos. Sa totoo lang, wala tayong ambag sa creation ng Diyos. Amen? Meron ba tayong ambag? Meron ba tayong nagawa sa creation ng Diyos? Wala. Kung hindi stewardship. Kung hindi yung pangangalaga. Kung hindi yung maging mabuting katiwala. Yun lamang po ang ambag natin. Because God owns everything. Amen? Amen. Meron mga masasabi, pinaghirapan ko to. Isa, binakusap ako sama ko sa trabaho. Sa palagay mo ba, mararating mo ng katayuan kong ito kung hindi ako nagsikap? Masasabi natin, wala ka nang matatanggap kung walang nagbigay sa iyo. Sino ba nagbigay ng lakas sa kanya? Ng pagnanasa sa kanya para siya ma-promote. Diba Diyos? Amen? So, God owns everything. Wala tayong pag-aari rito sa mundong ito. At ito yung pinapatunayan ng Psalms chapter 1, chapter 24, verse 1. Sabi sa Psalms chapter 24, verse 1, The earth is the Lord's, and everything in it, the world, and all who live in it. Lahat daw ay pag-aari ng Diyos. And even everything in the world, nakikita man o hindi nakikita, basta creation, galing niya sa Diyos. At ang lahat ng creation, nakikita man o hindi, ito'y nilikha sa pamamagitan ng Jesus. Biblically speaking po yun. We own nothing. We own nothing. Our life, even our life, is the Lord's. Ibig sabihin, ang buhay natin ay pag-aari rin ng Diyos. Amen? Pag-aari ba natin ang buhay natin o pag-aari ng Diyos? Pag-aari ng Diyos, hindi po ba? Kasi isipin po natin ang kanta, sa kanta na nga lang nagmula sa lupa, magpapalik sa lupa. Wala tayong buhay ng araw. Hinulmahan lang tayo ng Diyos para maging tao at hiningahan para mabuhay. So, our life is the Lord. Sabi nga ni Job, sa chapter 1, verse 21, Job said, Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Sabi niya, hubad akong pinanak. Pag sinabing hubad, wala kang dala-dala. Wala kang dala-dala. Tanging alam mo lang yung instinct na binigay pa rin ng Diyos sa iyo. Yung ipag-iyak mo at yung pagkaanak mo ng pagkain. Pag nasasaktan ka, iiyak ka. Yun lang. Pero yung tinag-develop ka katulad ng ating monthly topic din ng transformation, we are being transformed from good to great. From mula sa kahubaran hanggang sa pagkakaroon ng maraming kamalayan at kaalaman, karunungan. Sabi,
Lahat ng ito, unti-unti na-achieve natin, natuto na tayong lumakad, tumakbo, magkaroon ng kaalaman, kasanayan, at karunungan. Lahat ng to at nadidevelop na nadidevelop. Marami tayong na-achieve. Ano kang na-achieve na mga karangalan. Pero lahat ng ito iiwan mo. Okay, ikaw man ang pinakamayaman sa buong mundo, hindi mo rin madadala ito pagkatapos ng turn mo rin sa mundo. Dahil hubad tayong pinanganak, hubad din tayo babalik sa Panginoon. Wala tayong madadala rito. Kahit yung mga karangalan natin, even our achievement. Pero yung mga secondary lamang po yun, hindi natin dapat ito panghawakan. Hindi natin dapat ito pagpalaki. Kung meron bang dapat tayong ipagmalaki, walang iba kundi ang Diyos na nagbigay sa atin. Amen? Lahat ng bagay na meron tayo, pinanggap lang natin bukan sa Diyos. And stewardship involves a mindset of understanding that everything we have has been given to us. So yung stewardship daw po, ay isa lang pong kasama sa mindset ng stewardship, yung pagkaunawa na lahat ng tinatamasa natin, hindi galing sa atin, kundi galing sa Diyos na nagbigay sa atin. Sa 1 Corinthians chapter 4, verse 7, sabi niya, what do you have that you did not receive? Alala po si Pontius Pilate, nung tinuusig ng Panginoong Hesus, sabi niya, hindi mo ba alam? Kasi nung tinatanong niya si Jesus Christ, hindi umiimik, hindi sumasagot. Tinanong ni Pontius Pilate si Jesus Christ, sabi niya, hindi mo ba alam na pwede kitang palaya? Meron akong kapangyarihan upang palayain ka o parusahan ka? Doon na sumagot ng Panginoong Hesus. Wala ka nang matatanggap kung hindi may nagbigay sa'yo. Diba? Ano pa? Sabi, what do you have that you did not receive? Lahat ng meron tayo ngayon ay pawang tinanggap lamang natin. Amen? Ano pang bago sa'yo? Hindi yung binili mo. Kung ikaw binili mo, sino nagbigay ng pera pang bili mo? Okay, pinagpaguran. Sino kanino galing yung lakas sa pagpapagal mo para magkaroon ka ng income para makabili ng set? It was just din, yung hangin na hinihinga mo. Yung pagkain, yung nagpatubo sa mga halaman, o sa mga prutas, sa mga pagkain, o yung nagpalaki sa mga alagang hayop na hinakain mo. Sino ba nagpalaguro? Di ba? Diyos. So, what did you have that you did not receive? Lahat ng meron tayo ay parang tinanggap lamang natin. God gave us a gift. And even the gift, alam niyo po, gift, lahat, naniniwala po ba tayo na lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng gift? Pero iba pa rin po kasi tinutukoy ito sa special gift ng Holy Spirit. Yun po marami rin po yun. Pero may sinabi rin po sa Bible ng mga ilan, pero meron pa rin po. Dito rin sa atin, every one of us, God given us a gift. Binigyan tayo ng gift ng Lord, bawat isa. Maaaring yung isa ay sa paglilingkod, maaaring isa ay sa pakikinig, iba't ibang klase na gift ang pinagkaloob sa atin ng Diyos. In 1 Peter chapter 4, verse 10 sabi, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. So each of you, God gave a gift. Binigyan tayo lahat ng Diyos ng gift, ng kaloob. For what? Sabi niya, para ipaglingkod natin sa ating kapwa. Di ba? Sabi na doon, no? Para ipaglingkod natin ito, hindi para lang salilinin natin itong gift na to. Binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat. Dito sabi. So, ibig sabihin, the gift that was given by God to you, ay hindi mo itatago lang, hindi mo lang pababayaan, hindi mo lang yung hahayaan sa iyo lang. You have to share it. Pag sinishare mo ito, naniniwala po ako, lalo naman ito nagmumultiply sa iyo.
Lalo, hindi ka nawawalan eh. Kundi lalo kang nadadagdagan habang sinishare mo yung gift mo. Halimbawa na po, kahit yun sa mga sports, it's also a gift. Yung makita natin, pagka sa basketball, nakita natin yung mga gifted sa pag-shoot, kahit gaano kalayo yung angle, na-shoot nila. Bakit? Kasi, lagi nilang ginagawa. And this is the principle that I've learned. Kapag ang isang bagay, sabi natin, di ba, hubad tayong pinanganak, wala tayong kaalaman, wala tayong kamalayan. Pero, ang isang bagay, kapag lagi mong ginagawa, nag-develop ang skills. Lagi sinasabi ko sa mga kabataan. Kapag na-develop ang skills at lagi mo pa rin itong ginagawa, that skills turns into a talent. At kapag lagi mo pa rin ginagawa itong talent na to, tuloy-tuloy mong ginagawa ko, that talent becomes a gift. Amen? Naalala ko yung mga dati kasama natin Brother Jay. Brother Jay, dati, attendee lang dito, naalala ko na minsan, nariyaya kami sa awit ng dito, yung mga meds, nakita, mahihayin siya. Pero tignan mo ngayon, di ba? Na-transform, di ba? Dahil laging ginagawa. Sanay na tumayo, dati mahihayin, katulad ko rin, baka pares kami mahihayin dati. Pero dahil laging niyang ginagawa, naging gift. Amen? Kaya, pagka kumakanta si Brother Jay, tuloy ng Panginoon, parang maiiyak ka na. Glory to God! So, sinasabi ko lamang po ganito, pag lalong pinapagpatuloy na gawin, isineshare yung bagay, yung gift na kaloob ng Diyos sa'yo, hindi ito nasasayang, hindi ka nawawala, kundi lalo kang nadadagdagan. So sabi, gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala. Sabi nga po natin katiwala. Katiwala sa iba't ibang kaloob ng Diyos. Stewardship means to take care of something or somebody with something. Pangangalaga ng isang bagay o ng isang tao o yung isang tao na mayroong isang bagay. Amen po ba? Stewardship is defined as the careful and responsible management of something entrusted to one's pinagtiwalaan upang pangalagaan. Lahat po tayo rito ay pinagtiwalaan upang mangalaga. Anong aalagaan? Hindi malaga tayo pa natin. Kundi una, alagaan din ang ating kapwa. Madalas po kapag tayo ay ma-attend dito sa church, hindi po nawawala sa pag-iisip natin. Hanapin ko sinong nawawala. Kasi bakit? There is a blessing na talaga kapag nandun ka, napaburden ka pag pero kung talagang ikaw ay good steward, ikaw panalangin mo siya. Lord, sana next Sunday, si Pastor Jen, nandito na. Parang Sunday, ko kasi ako lagi wala. Yung pong, I'm speaking for myself kasi lagi po ako wala rito. Samahan niyo po ako lagi sa panananan. Para lagi po tayong magkakapiling sa paglilingkod sa Panginoon. So sabi, it is a careful and responsible management of something. Kung hindi ka naging mabuting katiwala, paano ka pagtitiwalaan ng mas malaking bagay? Di mo ba? Because stewardship is responsibility. Isang malaking responsibilidad para sa atin na maging steward, na maging tagapangalaga. Sa totoo lamang po, kapag mayroong isang nawawala rin sa atin, parang nararamdaman mo nakakalungkot. Kasi connected na tayo sa isa't isa. Ibinigay ng Diyos ang bawat isa sa atin for us para pangalagaan ito. Paano kung pangangalagaan? Hindi ko nga makausap, hindi ma-share yung mga gusto ko sabihin. Meron pa rin kong paraan. Ano po? Iluhod mo sa panalangin. At God will speak to them someday in the right time. Sabi po rito, humans are responsible for the world
humanity, and the gifts and resources that have been entrusted to us. Responsable po tayo sa lahat ng bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sabi po rito, stewardship is the job. Isang trabaho, isang tungkulin. The job of supervising or taking care of something to control, protect, supervise, trust, administer, and to be in charge. Take charge. So dito po sa atin, mga kapatid, ano po, pwede natin tanongin sarili natin, napakaraming tao sa daigdig, bakit tayo lamang ang narito? At nakikinig ng salita niya. Ang ibig sabihin po rito, sa dinami-dami ng tao, bakit ako pa? Bakit tayo pa ang pinili ng Diyos? Sa totoo lamang po, before the foundation of the world, God chose us. Pinili niya na. Kaya minsan, meron kang gusto na hindi mo na maki-involve sa ministry. Meron nagtutulak sa'yo para mapunta ulit sa ministry. Bakit? Kasi hindi yung disenyo mo ang dapat masunod eh. Kundi yung disenyo ng Diyos para sa'yo ang dapat masunod. Kung magmamatigas ka, baka matulad ka kay Jonas. Si Jonas, sabi ng Lord, mangaral ka sa Ninive, pero hindi siya sumunod. Pero ang ginawa ng Lord, kumilos ang Lord, nilunok siya ng buong-buo ng tambuhalang Islam. And 3 days nandoon siya to the point na nagpakumbaba siya, Panginoon, susunod na po. Huwag po na mangyari sa atin yun. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibiro sa pagkakatawag sa atin. Pinili tayo ng Diyos for a purpose, to become a steward of land, upang ang mga tao ay mailapit natin at maalagaan sila patungo sa kaharian ng Diyos. Sabi po natin, the job of supervising or taking care of something, it is the stewardship. In 1 Peter, sa Tagalog po, mas maliwanag po kasi, sa unang Pedro, Kabanata 5, Talata 2, sabi po rito, pangalagaan nyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo, gawin nyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan nyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa gusto nyo makapaglingkod. So sabi rito, no, pangalagaan daw natin yung kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin na kusang loob at hindi napipilitan. Minsan kasi parang dumarating sa point na kailangan makita ko dahil kasi kailangan natin, importante ako magsasalita. Pero hindi dapat gano'n eh. Dapat nandun yung kauhawan, yung kasabihan niyo sa tulad sinabi ni King David, sabi, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. There is an excitement. Meron nandun yung pagkasabik mo na maki-involve sa paglilingkod. Yun ang hinihingi rito ng 1 Peter chapter 5 verse 2. Nandun pa rin sa iyong kasabikan, hindi yung paghihinawa. At maglingkod ng hindi dahil sa meron kang natatanggap na lagit. Kung hindi maglilingkod ka dahil kusang loob mo itong ginagawa. Kaya ka naglilingkod dahil sa malasakit, sa pangangalaga o sa pagmamahal. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa binigay ng Diyos sa iyo ng mga kasama mo. Yun po bilang pagtupad sa Kanya pong disenyo sa atin. Ngayon ang tanong po sa atin, paano ba tayo mamahala? Lahat tayo, alam nyo, responsable, may pinamamahalaan po tayo. Maring hindi rito sa church, pero pwede sa pamilya. Maring hindi sa pamilya, pero pwede rin sa school, sa community, sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Ay responsable po tayong mamahala. Kahit hindi ka umiibig, kahit hindi mo siya kausap o yung bago mo palang nakasama, responsable ka pa rin. Paano? Ipanalangin mo. Sa tamang panahon, ang Diyos ay kikilos para sa Kanya. Paano ba tayo mamahala? Tayo ba yung
nakatingin lang sa biyaya. Kasi, kahit namamahala ako dahil para in return may biyaya ka pa rin. Tayo ba yung nakatingin sa biyaya, naghihintay na kapalit na pagpapala? May pagpapala. No, kaya kailangan na. Kaya ako sasama sa mga born again. May pagpapala. No, hindi dapat ganun. Tayo ba yung namamahala pag wala ay ayaw na at maikli ang pasensya? Hindi po dapat ganun. So dapat mas malawak ang pangunawa at pasensya. O tayo yung masayang nag-aanyaya tuwing na, Sunday service, attend ka. Prayer meeting, attend ka. Bible study, sama ka. Pag nare-reject ka, hindi ka na mag-i-invite, hindi tuloy ka pa rin. Invite ka pa rin. Tuloy, kasama ko lagi sa pagtakbo. Siguro, nagsawa na sa akin sa kakapakinig ka. Attend ka. Lagi, tuloy pa rin. No matter how many times you've been rejected, invite ka pa rin. Pag-invite ka pa rin, huwag ka manghinawa. Dahil masayang nag-aanyaya tuwing na upang sa pagkakasala sila ay lumaya. Kasi lahat tayo ay naging alipin ng kasalanan. Naging pinalaya lamang tayo sa kasalanan mula nung nakipagkaisa tayo kay Kristo. E paano sila? Alipin pa rin ng kasalanan. So yun ang tayo po yung responsable ron para lumaya rin sila tulad natin sa pagkakasala. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10, sabi po, each of you should, ulitin ko lang po yung ating binasa kanina. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its bodies. Sabi niya, because our blessings are gifts from God. We are stewards of these gifts. God expects us to practice stewardship in ways that glorify God and that strengthen His earthly kingdom. Ito ang function natin. Yung blessing na natatanggap natin ay binigay sa atin ng Diyos upang pangalagaan natin at magamit natin ito to glorify God for the expansion of His kingdom. Search po natin yung heart natin. Ano ba ang blessing na natatanggap natin from God? Wala pa noon hanggang ngayon. Itong blessing na ito na binigay ng Lord sa atin ay pwede natin gamitin to glorify God for the expansion of His kingdom. Paano? I-share natin ito. Ano yung gift na ito? Yung nabalitaan na natanggap natin yung mabuting balita ng pagliligtas ni Jesus. Pwede natin ibahagi ito sa iba upang sila man ay makarinig ng mabuting balita at sila man ay sumampalataya at pag sila ay sumampalataya, madadagdagan ang space sa kaharian ng Diyos. Madadagdagan ang mga maliligtas. Sabi po rito, God gave each of us gift. Binigyan niya tayo ng gift. Lahat tayo. All we have to do is we must find out this gift in us. Alamin natin, tuklasin natin, ano ba yung gift ko? Ano ba yung gift ko na binigay ng Lord sa akin? Pwede mo i-search yung sarili mo, ano ba yung gift na to? At paano ko ito gagamitin for God's glory? Lahat tayo pinagkalooban ng gift ng Diyos. Dahil ang Diyos natin, patay-patay. Ano siya makasalan? Hindi. Sabi, pinapapatak ng Diyos ang ulan, hindi lamang sa mga matutuwid. Kung hindi, pati na rin sa makasalanan. Ang ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos, the favor of God, ay para sa lahat, pantay-pantay ang pagmamahal niya. Sumasampalataya ka man sa Kanya o hindi, you have still a chance para sumampalataya sa Kanya. And one thing more is, this kind of gift that is in us must be cultivated. Talagang pinupungkal natin, pinagyayaman natin ito. Hindi yung hahayaan lang, okay, alam mo na yung gift mo, okay lang, hindi mo naman sinishare, hindi mo naman pinapractice. Balik wala eh. So mga unti-unti, baka na-paid out na sa ito. Kailangan natin i-cultivate mo. Paano paraan? You have to share it. Kailangan sabihin mo ito, ipamalita mo ito, ipahayag mo ito for God's glory. This gift, number 2 po, this gift must use in serving others faithfully. Sabi nga po natin, faithfully. Faithfully. This kind of gift is in us must use in serving others faithfully. Faithfully means without discrimination. Hindi
Hindi yung kung sino nila yung gusto mong pagsabihan, share, yun lang lagi. Eh, paano yung iba? Eh, binibigyan, lagi mo namang katabi, lagi mo namang kasama, tapos hindi mo pa rin nasi-share. Hindi eh. Hindi, kasi siya yung vibes ko. Hindi ganun. Dapat, walang pinipiling tao ang pangangalaga. Kailangan, pantay-pantay. Kung na-share mo yung best friend mo, yung hindi mo best friend, share mo rin. Nandiyan sa'yo, katabi mo eh. Di ba? Walang discrimination. Sabi po rito, how do you use your gift? Paano mo ginagamit yung kaloob ng Diyos sa'yo? Minsan dito po sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, it is a parable. Meron pong isang manlalakbay na tinawag niya ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga lipid. At sa kanyang, dahil aalis siya, pupunta siya sa malayong lugar, pinagkatiwalaan niya ng 5 talentong ginto. Ibig sabihin talent ay pure gold. O 5 bags of gold ang isang katiwala. Ang isang katiwala naman ay pinagkalooban niya ng 2 bags of gold. At yung isa naman ay 1 bag of gold. Yung isang merong 5 bags of gold, pinangalakal niya at tumubo. Naging 10, yung 5 naging 10. Yung isa naman, yung 2, pinagkalooban ng 2 bags of gold, pinangalakal niya rin. At tumubo ng another 2 bags. So naging 4 bags of gold. Eh isa naman, sa takot niya, dahil niya, sabi niya kasi malupit siya, kumikita siya na hindi niya pinagpagura, ang ginawa niya, tinago niya sa ilalim ng lupa. Alam niyo po, merong oras, merong araw ng pagsusulit. Tayo man, pagdating ng araw, magsusulit din po tayo. Ano ba ginawa mo rin sa Diyos? Ano ba naging function mo? Ngayon, dumating yung manlalakbay at pinagsusulit yan. Hindi po si Barbara sulit, Mrs. ko yan. Pinagsusulit niya lahat. Pinatawag niya lahat. O, nasa na yung may 5 bags na pinagkatiwala ng 5 bags. Ito po, pinangalakal ko, naging 10 bags of gold. O, sabi niya, very good my faithful servant. Maasahan ka. And then, the other 2, sabi niya, nasaan? Ito po, yung binigay niya 2 bags of gold, naging 4 bags of gold dahil pinangalakal ko at tubo. Masabi po kasi natin dito, no? Medyo natagalan yung pagbabalik ng manlalakbay. Kasi hindi naman agad-agad tutubo ng ganyan. Siyempre, it takes much time, di ba, para kumita ng gano'n. So, yung isa naman, anong ginawa niya? Hindi siya nakipag-communicate sa tao, hindi siya nakipag-ano, kundi sarili niya lang inatupag niya, natulog, kumain, nagpasasa sa buhay, dahil wala siyang responsibilidad. Basta alam niya, pagdating ng amo niya, meron pa rin siyang may represent na 1K na pinagkatiwala sa kanya. So, ano ka nangyari? Nung pinatawag siya, sa takot ko po sa inyo, sabi niya, etong isang bag of gold na pinagkatiwala mo sa akin, pinakon ko sa lupa at hinintay kong pagpabalik mo. Pagpabalik mo, may represent ako sa akin. Tamad na klaseng alipin. Alam mo, pwede mo naman ilagay ito sa bangko para may tubo, para kumikita. Ba't hindi mo ginawa? Kasi natong tao to, ayaw ng responsibilidad. Sabi natin kanina, stewardship is a responsibility. Ayaw niya ng stewardship dahil ayaw ng responsibility. Kaya ano nangyari? Yung nasa kanya, binigay sa meron pa, sa meron 10 bags of gold. So sabi dito, yung meron, magkakaroon pa. Yung wala, yung anumang bagay na nasa kanya, kukunin pa. And this is the question right now in our life. How do you keep, how do you use the gift that God gave me? Paano niyo pinanghahawakan? Ito ba'y binabaon niyo rin ba sa lupa? O hindi pinangangalakan o binabahagi niyo sa iba? Ito pong utos ng Lord sa atin eh. In Matthew chapter 25 verse 29 sabi, for whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken away from them. There are some obstacles in expressing gift. Sabi po rito, meron po talaga mga hadlang minsan. Kapag ka minsan i-express mo na, gagamitin mo na yung gift mo, i-share mo, meron talaga hadlang. There's some obstacles in life.
Una, sabi, opportunity. Lack of opportunity. Meron kang gusto mong may desire ka na i-share yung gift mo, pero wala ka namang opportunity. And this is one of the obstacles in expressing opportunity, in expressing the gift. Pangalawa, yung unwilling to get involved. Tulad ng ginawa ng nagtago ng, yung nagbaon sa lupa ng 1 bags of gold. Because he doesn't like to be involved. Ayaw niya ng responsibilidad. At sabi ko, nawa sa ating buhay, hindi po tayo matulad sa taong ito na itinago yung kaloob ng Diyos sa kanya sa ilalim ng lupa. Number 3 po, difference between stewards of God and stewards of the world. Ang stewards of the world, merong sweldo. Kaya lang, bago ka sweldoan, pagpagalan mo muna. Naroon yung pagkagalitan ka, sisigawan ka, o yung nandun minsan yung pahihirapan ka, hati ka na magbibigyan, may sweldo ka. And at the same time, bounded ka, yung oras mo, kontrolado nila. And that is the stewardship of the stewards of the world. Pero sa Diyos, kapag steward ka ng Diyos, pusang loob mong pagkalingkod ko. Wala kang tinatanggap na sweldo. Pero, maluwag sa kalooban mong sumunod. Maluwag pa po muna sa kalooban natin sumunod sa Panginoon. May tao pa po ganito. Amen. So, ganun po. Yan po yung pagkakaiba. Sa stewards of the world, pag pinagalitan ka, okay lang. Kasi may sweldo ka naman eh. Pero sa church, the stewards of God, nasa church involved ka, napagalitan na, lipat ka ng another church. Ganun. Okay, next time, hindi ka na-attend. Okay, maghintay ka na lang ng speaker na gusto mong pakinggan. Mga ganon, di ba? Pero, sa totoo naman po, alam natin, mas maraming pagpapala kapag tayo ay stewards of God. In 1 Peter, sabi niya, in 1 Peter chapter 4, verse 11, if anyone, ito po yung example of the gift na sinabi po sa 1 Peter chapter 4, 11. Example lang po ito, no? Regarding the stewardship of men. Sabi, if anyone speaks, they should do as one who speaks the very word of God. If anyone serves, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To Him be the glory and the power forever and ever. Amen. So sabi po rito, must use this gift accordingly. Kung ang gift mo ay pagpapahayag ng salita ng Diyos, ipahayag mo ito ng buong katotohanan ng kapila. Kung ang kaloob mo naman ay maglingkod ka ng buong katapatan. Because the qualities of stewards, ano po yung mga qualities of the stewards? In 1 Peter chapter 4, verse 7 to 8, malapit na ang wakas. Ito, Tagalog, mas maganda po kasi sa Tagalog. Qualities of a steward. 1 Peter chapter 4, verse 7 to 8, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya, maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Tatlong bagay po ang tinukoy po rito ni Apostol Pedro para sa mga taong nakikinig sa kanya. Sabi ko una, maging mapagtimpi. Mapagtimpi. Sino po ba rin yung mapagtimpi? I know, praise the Lord. Punong-puno ka ng self-control. Gusto mo na magalit, gusto mo na maging credible hook, maging kulay green, pero pigilin mo yung sarili mo. At kailangan na kasi, dumarating kasi yung time, ipoprovoke ka talaga eh. Ipoprovoke ka talaga. How many times in my life, gusto ko po i-share sa sarili pero tama na po yun, i-share ko na po before. Maraming beses na rin po sa buhay ko na pinoprovoke po ako. Parang gusto ko ng flying higin eh. Pero kailangan, biblically speaking, maging mapagtimpi kayo. Pangalawa, malinaw ang pag-iisip. Minsan meron mga gustong sabihin, na gusto mo sabihin para pangatwiranan mo yung mga ginagawa mo.
At dahil alam mo na sa katwiran ka, pero sabi ko rito, kailangan maging malinaw ang pag-iisip mo. Merong mga bagay na merong mga bagay na makukuha natin sa pananahimik. Ibig sabihin, kahit hindi mo ipagtanggol ang sarili mo, kahit alam mo nasa katwiran ka, kung mananahimik ka, may magtatanggol sa'yo. Kung di yan Diyos, walang ibang di yan Diyos. Amen? Naranasan mo na rin po yun. Maraming beses na na-discriminate na rin po ako sa work, and even sa ministry na rin po. Pero dumating yung panahon na nananahimik lang po ako. Dumarating din po yung time, ang Diyos ang nangungusap sa kanila. And lumalapit po sila sa pasensya na po. Ganun yan. Na pinaparealize ng Lord sa kanila yung pagkakamali nila. Hindi mo na kinakailangan na ipagtanggol pa sa sarili mo dahil may magtatanggol sa iyo. At yung po kinakailangan maging malinaw ang pag-iisip natin tungkol doon. Pangatlo, sabi niya, ito ang pinakamagandang sila, magmahalan. Tingnan niyo po ikatabi niyo. Kaya mo pa bang mahalin yan? Magmahalan daw po tayo eh. Because it is yung pinaka-diwa ng commandments ng God. Una, love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Number two, love again. Love your neighbor as much as you love yourself. Ano nga po love? Di ba kaya din na kailangan para maging mabuting steward ka, magmahalan lang. Kahit na nagkakamali na, yung kasama mo, mahalin mo pa rin. Paano paraan? Pag nakaalala mo pagkakamali niya, enough na yun. Pero it doesn't mean na pagka nasabi mo pa naman, separate na kayo. Hindi. Kailangan kasama sa pagmamahal natin yung pagtitipi, pagkakaroon ng malinaw na pag-iisip, at yung pagtitiis. Kasi kailangan talaga yun eh. Sino ba ang unang nagmahal sa atin? Tayo ba sa Diyos? O ang Diyos ang unang nagmahal sa atin? Di ba ba? Isipin natin, evaluate natin sarili natin. Kahit napakaraming nating kasalanan, napakarami nating pagkukulang, but still, mahal pa rin tayo ng Diyos. Amen? Sabi nga natin sa ating katabi, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo pa rin ng Diyos, di ba? Okay po sa application na po tayo. There are times in our life, the testing of our patience comes our way. How do we deal with it? Minsan dumarating yung pagkakataon sa buhay natin, tayo sinusubok. Paano sinusubok? Una, sinusubok yung ating pagiging matiisin. Kaya mo pa ba magtiis na nahirapan mo yung dinaranas? Kaya mo pa ba tiisin na mga kasama mo ngayon na hindi kaya masikmura? Pero, pag dumarating din minsan sa buhay natin, yung pasensya natin nauubos na. Pero, kinakailangan manatili pa rin tayo, focus pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo, meron po ako nagawa rito tula. Pasensya ng Diyos ay inauubos. Amen po ba? Amen. Pag naubos ang pasensya ng Diyos, tayong lahat ay pwedeng maubos. Babalik sa dating anyong pulbos. Minsan na niya itong ginawa sa pamamagitan ng baha, nang ito ay humupa, bangkay ng lahat ay nagkalat. Salamat na lang may natira pa sa dako. Gayon din sa Sodoma at Gomora, tao'y humantong sa labis na pagkakasala. Tinupok ng apoy na nagbabaga, sila'y napuno ng pagnanasa, di nila inalintana, Diyos na nakatingin sa kanila. Sila'y tuloy pa din sa pagkakasala. Salamat kay Jesus, tayo'y kanyang tinubos, nagkaroon ng buhay na sa galak ay lubos. Maging ang langit, di niya pinagkait, kahit buhay niya naging kapalit. Kaya naman, pasensya ng Diyos ay huwag sagalin. Utos niya ay laging sundin. Kanyang kalooban, patuloy na hangarin nang di maparis sa kanyang mga nilitis. Amen po ba? Praise the Lord. So, conclusion na po tayo. Kaya po. Among God's creation, we humans entrusted by God to govern His creation.
Isang napakalaking pribilehiyo po para sa atin. Sa dinami-dami ng nilikha ng Diyos, tayo ang binigyan ng privilege ng Lord na mamahala, to govern, to steward those He created. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo lamang ang pinagtiwalaan na mamahala. Hindi yung mga angel, hindi yung mga hayop mo, hindi yung mga halaman, kundi tayo mamamahala sa mga halaman, sa mga hayop, at sa mga nilalang ng Diyos. Di ba napakalaking pribilehiyo na? Pero tingnan po natin, how do we manage sa yung creation ng Lord sa atin? Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tayo lamang pinagtiwalaan na mamahala. Minsan, sa pamamahala natin sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, it's more tiring, nakakapagod. Minsan nakakapagod. Para sa tingin mo, lagi ka lang ganito, ganyan routine, ganyan. Minsan nakakapagod na rin. Nakakasawa. Minsan, you experience rejection, ang ganda-ganda ng mga mindset mo, yung mga plano mo sa buhay. But you are rejected. Pero, minsan naman, hindi ka maintindihan ng mga kasama mo na pinamamahalaan. Minsan naman, hindi ka pinapakinggan. Palagi kang nalalampasan. Nasusumpatan pa. Minsan naman, napupulaan ka pa sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero lahat ng ito, kung naranasan mo, isa lang ang dapat mong gawin. Huwag ka na lang umimik. Diyos sa'yo ay nakikinig. Nang tahimik. Di ba? Ulit ko lang po lang. Huwag ka na lang umimik. Diyos ay nakikinig sa iyo ng tahimik. Huwag kang matitisod. Hayaan Diyos sa iyo ay malugod. Laging magpigil upang di ka titigil. Alam niyo po yung kunin ko lang po yung kanta ni Michael Jackson. Sabi niya po sa kanta niya, keep on with the force. Keep on with the force. Don't stop till you get enough. So, sabi mo, kahit titigil. Hanggat may lakas ka. Gamitin mo ang lakas mo sa paglilingkod. Lahat ng ginawa natin dito, tulad na sinabi natin kanina, mabuti man o masama. Hayag man o lihim, ipagsusulit natin sa Panginoon. Ngayon, it's about time. Paano tayo naging mabuting, paano ba tayo magiging mabuting katiwala ng pinagkatiwala sa atin? Sabi po rin, I would like to end up sa Ecclesiastes chapter 12 verse 4. Sabi po rito, for God will bring every deed into judgment, including every hidden things, whether it is good or evil. Lahat ipagsusulit daw po natin sa Panginoon. Paano ba tayo na mahala sa bagay na pinamamahala ng Diyos sa atin? How we become, paano tayo naging steward sa pinagkatiwala sa atin? Naging matapat ba tayo katiwala? Naging mabuti ba tayo katiwala na, sabi po kasi diba, ang pinagtiwalaan, ang maliit na bagay, mas lalong pagtitiwalaan sa malaking bagay. Yung mga bagay na meron tayo ngayon, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ngayon, it is for us how we manage these things na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito yung talento, karunungan kaalaman. Naalala ko po si Haring Salomon. Sa murang edad niya, siya ay naging hari. Umiling siya sa Diyos, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan upang mapamahalaanan ko ng mabuti ang pinagkatiwala mo sa akin. Binigyan siya ng Diyos, hindi lang karunungan, kundi karangyaan at kayamanan. Dito sa atin, ang Diyos natin ay hindi maraming. Amen? Ang Diyos natin ay very generous. Wala kang natatanggap kasi hindi ka pa humihiling. Subukan mong humiling. Pag hindi ka binigyan ng Diyos, sigurado bibigyan ka ng Diyos. Kasi kahit karunungan, ibibigay ng Diyos. Pinatunayan niya na ito kay Haring Salomon. Hilingin natin ang lahat ng kailangan natin upang maging mabuti tayo katiwala ng Diyos. Amen? Tayo pa lahat ay tumayo. Hallelujah. Praise the Lord. At habang po tayo ay nakatayo, sandali po tayo yumuko.
At let us meditate. Gulay-gulayin po natin ang ating sarili. Let us examine ourselves. Paano ba tayo naging mabuting katiwala? Lahat ng bagay na meron tayo ngayon, lahat ng bagay na may connection tayo, pinagkatiwala lahat sa atin ng Diyos. Paano tayo magiging, paano natin pinanghawakan ito? Naging mabuti ba tayo katiwala na pinagkaloob ng Diyos sa atin? Hallelujah! Patuloy natin damahin ang presensya ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Ang Diyos ay sinisiyasat niya ang ating kalooban at ang ating damdamin sa mga oras. Tulad ng ating paksarin, transformation. Let us allow God to transform us from good to great. Yung dating pagkatao natin na parang baliwala lang sa atin na magkasala, isuko natin lang ito sa Panginoon. At ang Diyos ay naririyan upang tayo ay mabuti. Sabi niya, sino mang nakipagkaisa kay Jesus ay isa ng bagong kilala. Wala na ang dati niyang pagkatao. Siya ay bago na. Sa pakikipagkaisa natin sa Panginoon, pinaalala niya sa atin, pinaisip niya sa atin, how to become a good steward. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Kami nagpapasalamat sa iyo. Pinupuri ka namin. Dinadakilaan namin ang Diyos. Sapagkat kabilang kami sa mga pinili mo upang pamahalaanan mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Tulungan mo kami na maging mabuting katiwala, O Diyos. Mapangalagaan namin ang mga bagay, ang mga tao na pinagkatiwala mo sa amin. Upang ikaw ay patuloy maluwalhati sa pamamagitan ng aming mga buhay, sa amin pong sa pagpapamalas namin ng pangangalaga ng pinagkatiwala mo sa amin. O Diyos, maraming pong salamat at dalangin po namin, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God, kami po ay hindi nakatulad ng dati. Kami po ay mayroon ng bagong pananaw upang sa pangangalaga po namin ng pinagkatiwala mo sa amin. Ikaw po ay aming paparangalan. Salamat po, mga. Ito po lahat ang aming nagkakaisang padalangin. Sa pangalan po ni Jesus, and everybody say, Amen.